Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya dito, "There's di makatulog ang mga bashers. Panay nagmamasid sa mga idol natin para sirain at i-down nila. Akala nila makaya nilang Kimpaw? Sorry bashers, di nyo makakaya dahil nandito kami ang Kimpawlandia. Di nyo kami matitinag, ipaglalaban namin si Kim at Paolo. There's Kimpaw forever. God bless us always." Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole, no? Yes, tama po kayo dyan. Ang mga bashers, lagi po talagang nakamasid kay Kim and Paolo. Para syempre manghanap po ng mga ikakasira at pwedeng ikasira kay Kim and kay Paolo. Ganyan naman talaga mga bashers, 'di ba? Trabaho po nila 'yan mga kakimpaw. Hanggat may mga maisisira sila, sisirain at sisirain nila ito. Pero ang kagandahan dyan, kahit na may mga bashers, merong mga Kimpaw fans at supporters na talaga namang nagsusupil sa mga bashers na yan, sa mga fake news na pinalalagana po nila sa mundo ng social media. Kung baga aware na tayo sa mga layunin ng bashers, sa mga pakulo po nila, di ba, para po sirain ang tambalang Kimpaw. And doon pa lang mga kakimpaw, wala po tayong dapat ipag-alala dahil meron tayong pagkakaisa, ang suporta kay Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "There's TBS, very obvious na kasi sila eh. There's if ever na magpakasal sila ay pwede pa siyang magkaanak. Basta she is in normal for her menstrual cycle kasi may co-teacher ako. Nag-get married at the age of 38. Still, she got preggy for her firstborn baby. But she got miscarriage due to her nature. First child was miscarriage, then second preggy, advised by her doctor to have 1 year leave in her teaching profession to avoid miscarriage. Then finally, she has her second child finally theirs. So if Kimi will get married at this age, for sure, she will have a leave in showbiz to avoid miscarriage. God bless KP." So maraming salamat sa komento and sa info, Ginang Norma Dayag. So parang nasa 35 years old pa lang naman si Chinita Princess, normal naman po yung kanyang menstrual cycle. Kaya malaki talaga ang tsansa po mga kakimpaw na magbuntis po siya, 'di ba? Yun ay kung gusto niya. Pero syempre, sabi ko nga po, since namamayagpag ang career ni Chinita Princess, mukhang malabo pa yun mga kakimpaw sa panahon ngayon, di ba? Kasi kung magbubuntis siya ngayon, di ba? Tapos meron po siyang pinapreserve na egg cell, masasayang lang yun. Milyon kaya yung pagpapreserve ng egg cell mga kakimpaw. Yun ay para ma-preserve din syempre ang kasikatan ni Kim and syempre yung youth, yung kanyang kagandahan, and syempre yung kanyang career. Kaya nagpa-preserve na lamang siya ng egg cell para once na dumating sa punto na hindi na po siya po pwedeng magkaanak dahil sa kanyang edad, meron po siyang second choice, which is yung kanyang pina-preserve na egg cell. Pero hindi po siyang magbubuntis nun mga kakimpaw. But still, egg cell yon ni Chinita Princess. Yun yung kagandahan doon. Kaya huwag kayong mag-alala, Ginang Norma Dayag, kung hindi mo na siya magbuntis. Kasi ang lahat po ay nakaplano na for Chinita Princess. So maraming salamat sa inyong komento. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito, at tunahin na nga nating pag-usapan itong video po na nakita ko sa Facebook. In-upload ito ni Celine Magsino
Garcia. So nakita ko dito na may isang lalaki po na parang nasa tabi po siya ng baybaying ilog or dagat ata to. Tapos yung pangalan po ni Kim Chu mga kakimpaw ay sinulat niya sa isang pader. Makikita niyo dyan o kinukulayan niya yung pangalan dyan ni Kim Chu ng pintura. Ayan o, napakalaki mga kakimpaw. Kim Chu, ikaw lang. Napaka-sweet naman ng person na to mga kakimpaw, no? And hopefully ay mag-trending ito sa social media at makarating syempre kay Chinita Princess. Naalala ko nga nung nakaraan mga kakimpaw, parang merong bangka, no? Tapos nakasulat din yung pangalan ni Kim Chu. Marahil sila yung mga talagang humahanga po ng sobra kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang bagong paayuda po ni Chinita Princess sa Discord. Sa mga hindi po nakakita ng paayuda ni Chinita Princess, in-upload po ito ng isang account dito po sa Facebook. Mula ito sa post ni Jezebel Marie Maxiluma. Yan po mga kakimpaw. Sabi niya dito, "Hello parents, taglapag ng ayuda sa Discord. Apakatagal na nito pero salamat Kimi. Sana yung sa Paris din." So makikita dyan, kasama po ni Chinita Princess or Stella Marie, si Paula Avellino or si Vincent Cabrera. Ito po yung isa sa mga ganap ng Di Alibay kagabi. So napapanahon nga naman kasi isa to sa mga eksena sa Di Alibay. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagpunta ni Paolo Avellino dito po sa It Showtime. Napapabalita to mga kakimpaw. Sabi dito sa isang community, ikaw ba naman ang sunduin ni Paolo sa Showtime? Diyos ko, kilig match, Kim Pao. So eto po mga kakimpaw ang chika ngayong gabi. So sinundo daw po ni Paula Avellino si Chinita Princess dito po sa Ed Showtime. Papunta po daw ito ng rehearsal ata or kakatapos lang ng rehearsal. I don't think so. Basta ang nakalagay dito, sinundo di umano ni Paolo si Kim sa Ed Showtime. Tapos may nabasa pa nga ako na nagaantay daw si Paolo doon po sa dressing room na matapos si Kim Chu sa It Showtime. Kasi kung yung mapapansin, yan pa rin yung damit ni Kim Chu mga kakimpaw sa It Showtime live kanina. Tapos ito rin yung suot niya during rehearsal nga po ng Love Kim Pao World Tour na makikita po na nagre-rehearsal nga po siya. At dahil nga dyan, ito yung mga komento ng mga Kim Pao fans. So, ay, in love yarn, lalabas na naman mga bashers ng Kim Pao kasi umuwi na si Papi. Then may nag-comment pa dito, sinundo na ni Pao tapos pumunta sila rehearsal damit sa Showtime ni Kim yan. Para namang takot na takot si Pao kay Kim sa Showtime, naka-shade pa. Nagduda naman ako kung ano to. Hay, mga apo. So si Paolo po kasi ay puyat yan mga kakimpaw, kaya po siya ay naka-shade. So nyo namang lagyan ng ibang kahulugan ng pag-shade nitong si Paula Avellino. Ang importante, talaga namang nakaka-good vibes yung balitang sinundo ni Paulo sa Chinita Princess at inantay sa dressing room na matapos si Kim Chu para sabay nga naman silang magpunta sa rehearsal para yan sa Kim Pao World Tour. Doon pa lang mga Kim Pao, panalong-panalo na ang kilig ng mga Kim Pao fans. So kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.